Naunawaan ng lahat ang kahulugan ng sitwasyon, hindi lang sila lumalaban sa mga kalaban, lumalaban sila sa mga kalabang posibleng alam na ang bawat lakas at kahinaan nila. Dumilim ang ekspresyon ni Zhu Zeng habang iniisip ang pagsusuri ni Chen Xiaoxiao. Kung ganun ang sitwasyon, sabi niya ng dahan-dahan, kailangan maging mas maingat ang bawat galaw natin, at ang mga estratehiya natin ay kailangang hindi mahulaan. Nanatiling tahimik ang silid, bawat isa'y malalim ang iniisip, ramdam ang bigat ng pag-uusap. Sandaling walang nagsalita. Ngunit isang bagay ang naging malinaw, hindi na ito simpleng labanan ng lakas. Ito'y laban ng talino, estratehiya, at isang kalabang posibleng tatlong hakbang na ang nauna sa kanila. Patuloy na bumabalot sa hangin ang bigat ng mga salita ni Chen Xiaoxiao. Isang nakakatakot na kakayahan ang makakuha ng impormasyon, anya. Hindi lang siya ang may ganitong konklusyon, ilan pa sa silid, kabilang si Jiang Yi, ay narating din ang parehong nakakakilabot na pag-isip. Ang mahuli ang isang espiya ay mas madaling problema sana. Ngunit kung ang Eclipse Organization ay talagang may kakayahang hulaan ang kanilang mga galaw o kumuha ng impormasyon sa real-time, bawat galaw nila ay maiiwasan bago pa man ito magsimula. Si Liang Yu, na tahimik na nakaupo sa tabi ni Jiang Yi, ay tinuwid ang kanyang kamay at nag-isip ng malalim. Ang teoryang ito ay maaring posible. Sa unang labanan, tayo ang unang umatake, pero parang handa sila. Para bang alam na nilang darating tayo. Sandaling nanatili sa hangin ang kanyang mga salita, bago may ibang nagsalita. Isang lalaking matalim ang mga mata at maigsi ang buhok ang nag-angat ng ulo. Siya si Zhu Fiyu, isang veteranong dayuhan mula sa Yunzhou. Commander Zhu, masyadong marami ang impormasyong natanggap natin ngayong araw. Sa totoo lang, mahirap itong iproseso ng sabay-sabay. Pwede bang bigyan niyo kami ng oras para pag-aralan itong mga profile bago tayo bumuo ng mga estratehiya? Tumango si Jiang Yi bilang pagsang-ayon. May punto si Zhu Fiyu. Hindi sapat ang simpleng pagtingin lang sa mga profile. Kung hindi natin lubusang mauunawaan ang ating mga kalaban, diretso tayong papasok sa isa pang trahedya. Mula sa iba't ibang panig ng silid, narinig ang mahinang bulungan ng pagsang-ayon, ilan ay nagtaas pa ng kamay bilang suporta. Nakatawid ang mga braso ni Zhu Zeng sa kanyang dibdib, ang mga kilay ay nakakunot sa lalim ng pag-isip. Maya-maya, tumango siya. CJ, bibigyan ko kayo ng isang araw para pag-aralan ang impormasyong ito. Pero tandaan, hindi naghihintay ang oras. Bawat sandaling nasasayang natin, maaaring lumipat ang mga tauhan ng Eclipse at mag-iwan ng pagkawasak sa kanilang daraanan. Lumalim ang tono ng kanyang boses, dama ang bigat ng responsibilidad. Kung mawawala ang pagkakataong ito, ang mga kapwa nating mamamayan, mga inosenteng tao, ang magbabayad ng presyo. Bahagyang nag-alab ang tingin ni Jiang Yi sa mga salitang iyon. Naiintindihan niya ang pananaw ni Zhu Zeng. Bilang komandante ng Blizzard City, may dahilan siya para unahin ang buhay ng mga karaniwang tao. Ngunit hindi maiwasan ni Jiang Yi na magtanong sa sarili, lahat ba ng mga dayuhang narito ay tunay na nagmamalasakit sa mga sibilyan? Sa desperadong pakikipaglaban para sa mga suplay at kaligtasan, marami ang nagpakita ng kalupitan. Pero alam ni Jiang Yi ang kanyang mga hangganan. Hindi siya isang santo, pero hindi rin siya walang puso. Hindi niya sasaktan ang mga taong walang kasalanan. At kung umabot sa puntong kailangang ipaglaban ang mga inosenteng buhay, handa siyang lumaban. Ang mga taong gaya ni Li Jin, karaniwan, mabubuting tao, ay karapat-dapat na mabigyan ng pagkakataong mabuhay sa magulong mundong ito. Bahagyang umiling si Jiang Yi at mumiti ng mapait. Talagang magulo kung mag-isip ang mga tao, naisip niya. Binasag ni Zhu Zeng ang katahimikan. Mayroon kayong isang araw. Pagkatapos nyon, maghahanda tayo para sa labanan. Matalas ang tingin niyang iniikot ang silid. Dahil sa lakas ng Eclipse Group, masyadong mapanganib ang kumilos ng mag-isa. Kaya't ang 12 sa inyo ay hahatiin sa 3 grupo. Ang pangunahing misyon ninyo ay suportahan ang Celestial Team na mangunguna sa pangunahing pag-atake. Ilang ulo ang nagtinginan. Itinaas ni Jiang Yi ang kilay. Mga support roles. Kawili-wili. Nagpatuloy si Zhu Zeng, matatag at mariin ang boses. Ang bawat kuponan ay magkakaroon ng kapitan. Sa kawalan ng direktang utos mula sa mas nakatataas, kailangang sundin ng lahat ang utos ng kanilang kapitan nang walang pag-aatubili. Nagsimula nang magtinginan ang ilan, tinatantya ang magiging mga kasama nila sa koponan. Hindi na iwasang tignan din ni Jiang Yi ang mga mukha sa paligid niya.
Lahat sila'y makapangyarihang dayuhan, may kasanayan at may likas na talino. Kahit pa makaharap nila ang isang tila imposibleng kalaban, tiyak na makakayanan nilang makapagbigay ng mahalagang impormasyon. Sa pinakamainam na sitwasyon, makakalikha sila ng puwang para sa Celestial Team na umatake. Sa pinakamasamang sitwasyon ang impormasyong makukuha nila ay mananatiling mahalaga. Inabot ni Zhu Zeng ang nakatuping listahan mula sa bulsa ng kanyang military coat. Malakas at matatag ang kanyang boses habang binabasa ito. Unang grupo, Kapitan, Jiang Yi. Nagsimula ang mahihinang bulungan sa silid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Jiang Yi, ang kanilang mga tingin ay pinaghalong pagtataka at pag-aalinlangan. Pati si Ding Shentong, ang kapitan ng Celestial Team, ay bahagyang napangiti. Kumislap ang kanyang mga mata sa pagitan ng aliw at paghanga. Alam ng lahat na ilang beses nang sinubukan ni Ding Shentong na kunin si Jiang Yi sa kanyang koponan. Bahagyang umubo si Jiang Yi, sapat upang linisin ang kanyang lalamunan at tumango ng marahan. Mga miyembro ng grupo, Liang Yu, Chen Xiaoxiao, Peng Li. Nanatiling kalmado si Liang Yu, tahimik at walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Sanay na siyang sumunod sa pamumuno ni Jiang Yi. Si Chen Xiaoxiao naman ay bahagyang kumibot ang kilay, ngunit agad ding bumalik sa kanyang karaniwang kalmado at formal na ekspresyon. Tahimik niyang tinanggap ang desisyon. Si Peng Li, gayunpaman, ay hindi itinago ang kanyang nararamdaman. Tinitigan niya si Jiang Yi ng matalim, kita sa kanyang mga mata ang malinaw na pagtutol. Bakit siya, parang sinasabi ng kanyang tingin. Pagkatapos ng lahat, bawat isa sa silid ay leader sa kanilang mga teritoryo. Bakit kailangan nilang sundin si Jiang Yi? Ngunit matatag na ibinalik ni Jiang Yi ang kanyang tingin, hindi nagpatinag at hindi rin nagbigay ng paliwanag. Para sa ngayon, nakaayos na ang mga koponan at nagsimula ng mabuo ang mga linya ng labanan. Ramdam ni Jiang Yi ang matalim na tingin ni Peng Li, ngunit wala siyang pakialam. Hayaan mo siyang tumingin hanggat gusto niya, naisip niya ng walang emosyon. Pagkatapos ng lahat, mas mabuti nang mag-utos kaysa sumunod. Sa ganitong paraan, mayroon siyang kontrol sa kanyang mga aksyon at desisyon. At kung mayroong hindi susunod, aba, haharapin na lang nila ang mga magiging kahihinatnan. Sa totoo lang, wala masyadong pakialam si Jiang Yi. Kasama niya si Huahua sa kanyang balikat at si Liang Yu sa tabi niya, isang koponan na maaasahan niya. Muling bumasag ng katahimikan ang boses ni Zhu Zeng habang binabasa ang natitirang mga koponan. Habang binibigkas ang mga pangalan, napansin ni Jiang Yi ang isang bagay na kakaiba. Mabilis niyang sinuri ang silid, binilang ang mga tao. 13 estranghero ang naroon, ngunit 12 lang ang tinawag na pangalan. Napatingin siya kay Yuan Hao, ang mahinhing binata na halatang kinakabahan. Ngunit agad ding lumipat ang kanyang tingin kay Xia Lingling, na nakatayo ng may kumpiyansa sa tabi nito. Teka, nasaan ang pangalan ni Xia Lingling? Kumunot ang noo ni Jiang Yi. Tiyak na hindi ganito kalaking pagkakamali ang magagawa ng headquarters. Dinala niya si Liang Yu at tinanggap ito bilang isang mandirigma. Kung ganoon, bakit hindi si Xia Lingling? Maliban na lang kung katulad ba siya ni Huahua na itinuturing na alagang pandigma? Bago pa man makapagsalita si Jiang Yi, nagsalita na si Xia Lingling, nakataas ang mga braso at mariin tumitig sa paligid. Ano tinititigan nyo? Kami ng asawa ko ay isang koponan, package deal kami. May reklamo. Namutla si Yuan Hao at nagsimulang pagpawisan ng malamig. Lingling, maawa ka naman, huwag kang magalit. Tumayo siya, nagmamadaling yumuko at humingi ng tawad sa lahat sa silid. Ang awkward na eksena ay nagbigay aliw kay Peng Li, na halatang naaliw sa sitwasyon. Muling tumapik sa mesa si Zhu Zeng, sapat na upang maibalik ang atensyon ng lahat sa kanya. Kalma ngunit matatag ang kanyang boses. Ang mga itinalagang koponan ay maingat na pinag-aralan. Ang bawat desisyon, bawat pagtutugma ay ibinatay sa inyong mga kakayahan at lakas. At ang pagpili ng mga kapitan ay hindi basta-basta, ito ay masusing pinag-isipan. Matatalas ang tingin niyang iniikot ang silid, sinisigurong nauunawaan ng lahat ang kanyang mga sinabi. Inaasahan ko ang inyong kooperasyon at maayos na pagtutulungan. Ang misyon na ito ay hindi tungkol sa yabang, ito ay tungkol sa kaligtasan at tagumpay. Nababalot ng katahimikan ang silid. Pati si Xia Lingling ay tahimik na lang na bumaba ang mga braso. Tumingin si Zhu Zeng sa kanyang relo at bumuntong hininga ng marahan. Lagpas 3:00 na pala ng hapon. Tumuwid ang kanyang tindig at nagpatuloy. Iyon lang para sa araw na ito. Bukas, sa parehong oras, magkikita tayong muli.
Lalong bumigat ang tono ng kanyang boses. Inaasahan ko na sa oras na iyon na isaulo na ninyo ang mga detalye ng bawat impormasyon. Suriin ang bawat detalye. Hanapin ang mga kahinaan, mga pattern, anumang makakapagbigay sa atin ng bentahe. Tumigil siya sandali, matalim ang tingin. Dahil sa loob ng 2 araw, gagalaw na tayo. Naramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang mga salita. Nagpatuloy si Zhu Zeng, matatag ang boses. Hindi nakaupo lang ang Eclipse Group, naghihintay sa ating pag-atake. Bawat minutong nasasayang natin, sila ay naghahanda. Maaari pa silang lumipat ng lokasyon. At kung mangyari iyon, lahat ng ating plano ay mauwi sa wala. Ang kanyang huling mga salita ay tila talim na tumarak sa hangin. Wala sa panig natin ang oras. Maghanda kayo. Natapos ang pagpupulong, ngunit nanatili ang tensyon sa hangin. Ilang kalahok ang nagpalitan ng maikling tango o salita sa kanilang mga bagong kasama, habang ang iba naman ay tahimik na lumabas, abala na sa kani-kanilang mga iniisip. Bahagyang sumandal si Jiang Yi, naningkit ang kanyang mga mata habang binabalikan sa isip ang lahat ng kanilang natutunan ngayong araw. Ang Eclipse Organization ay hindi lang malakas, sila ay tuso. Sobrang tuso. At patuloy na tumatakbo ang oras. Bukas, darating ang mga talakayan sa estratehiya, pagpaplano, at hindi maiiwasang tensyon. Pero sa makalawa, doon magsisimula ang tunay na labanan. Nanatili ang bigat ng pagpupulong sa hangin kahit nang tumayo si Zhu Zeng at lumabas sa silid. Tumingin si Deng Xiantong kay Jiang Yi, ngunit nagpa siya itong huwag nang lumapit. Alam niyang sapat na ang mga responsibilidad ni Jiang Yi ngayon na mayroon na itong sariling koponan. Isa-isa, lumabas ang mga opisyal mula sa punong tanggapan, iniwan ang 13 estranghero mula sa panlabas na syudad. Si Jiang Yi ang unang tumayo. Nakapasok ang kanyang mga kamay sa bulsa habang kalmadong sinabi kay Liang Yu, "Tara na. Pag-aralan nating mabuti ang mga impormasyon." Tumango si Liang Yu at agad na sumunod. Habang naglalakad sila papunta sa pintuan, nadaanan nila sina Chen Xiaoxiao at Peng Li. Bahagyang itinaas ni Chen Xiaoxiao ang kanyang kilay, at bahagyang bumuka ang kanyang mga labi na parang may nais siyang sabihin. Handa siyang makipag-usap kay Jiang Yi, marahil upang magtatag ng pundasyon para sa kanilang nalalapit na pagsasama bilang koponan. Si Peng Li naman ay nanatiling nakakunot ang noo, malinaw ang iritasyon sa kanyang ekspresyon, at tila laging handa para sa pagtatalo. Ngunit kahit isa sa kanila, hindi tinapunan ng tingin ni Jiang Yi. Dire-diretso lang siyang naglakad, kalmado at walang pakialam, na para bang wala sila roon. Napakurap si Chen Xiaoxiao, bahagyang natigilan at hindi makapaniwala. Basta umalis lang siya, mahinang bulong niya, halos hindi marinig. Bahagyang bumuka ang bibig ni Peng Li, tila hindi rin makapagsalita sa gulat. Parang naghanda sila para sa isang matinding argumento, pero wala silang napala kundi hangin. Wala ba siyang pakialam sa misyon na ito? Bulong ni Chen Xiaoxiao, ramdam ang bumibigat na inis sa kanyang tinig. Para sa isang taong mamumuno sa isang delikadong misyon, masyadong kalmado si Jiang Yi. Biglang tumayo si Chen Xiaoxiao, ang tunog ng paggalaw ng kanyang upuan ay pumunit sa katahimikan ng silid. "Hanapin natin siya," madiin niyang sabi. Nagulat si Peng Li, ngunit agad ding tumayo at sumunod kay Chen Xiaoxiao habang nagmamadali silang humabol kina Jiang Yi at Liang Yu. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi.